Mula sa Sinai hanggang sa Kades. Ang kabanatang ito ay batay sa mga bilang 11 hanggang 12. Ang paggawa ng tabernakulo ay di agad nasimulan nang ang Israel ay dumating sa Sinai, at ang banal na gusali ay sinimulang itayo sa pagbubukas ng ikalawang taon mula noong Exodo. Ito ay sinundan ng pagtatalaga ng mga saserdote, ng pagdiriwang ng Paskwa, ng pagbilang ng bayan at ng pagbubuo ng iba't ibang mga kaayusang kailangan sa kanilang sistemang sibil at pangrelihiyon, kaya't halos 1 taon ang nagugol ng kampamento sa Sinai. Dito ang kanilang pagsamba ay nagkaroon ng higit na tiyak na anyo. Ang mga batas ay ibinigay ukol sa pamamahala ng bansa at higit na mahusay na organisasyon ang naisagawa bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa lupain ng Kanaan. Ang pamahalaan ng Israel ay nagkaroon ng pinakamahusay na organisasyon, kahanga-hanga kapwa sa pagiging kumpleto at payak. Ang kaayusang inihahayag ng kasakdalan at pagkakaayos ng lahat ng mga gawang ginawa ng Diyos ay nahahayag sa kaayusan ng mga Hebreo. Ang Diyos ang sentro ng otoridad at pamahalaan, ang kataas-taasan ng Israel. Si Moises ang tumayong nakikitang pinuno na pinili ng Diyos upang isakatuparan ang mga batas sa kanyang pangalan. Mula sa mga matanda ng mga lipi, 1 kalipunan ng 70 ang pinili upang tumulong kay Moises sa pangkalahatang gawain ng bansa. Sumunod ay ang mga saserdote na nakikipanayam sa Panginoon sa santuaryo. Mga pangulo o prinsipe ang namuno sa mga lipi. Sunod sa mga ito ay ang mga punong kawal ng libo-libo, at mga punong kawal ng mga daan-daan, at mga punong kawal ng mga 50-50, at mga punong kawal ng mga 10-10. At kahulihan sa lahat ay ang mga opisyal na maaaring pagawain para sa mga natatanging gawain. Deuteronomy 1:15. Ang kampamento ng mga Hebreo ay may ganap na kaayusan. Ito ay may 3 malalaking dibisyon. Ang bawat dibisyon ay may mga nakatakdang lugar sa kampamento. Nasa gitna ang tabernakulo, ang dakong tirahan ng di nakikitang hari. Nakapalibot doon ang mga saserdote at ang lipi ni Libay. Sa ibayo ng mga ito ay nangakaayos ang lahat ng iba pang mga tribo. Sa mga Libita ipinagkatiwala ang tabernakulo at ang lahat ng mga kaugnay noon, kapwa sa kampamento at sa kanilang mga paglalakbay. Kapag ang kampamento ay gumagayak upang sumulong, sila ang nagbababa ng banal na tolda. Kapag nakarating na 1 dakong pagtitigilan kanila iyong itinatayo. Walang sino man mula sa ibang lipi ang pinapahintulutang lumapit dahil ikamamatay. Ang mga Libita ay nahahati sa 3 bahagi, ang mga inanak ng 3 mga anak ni Levi, at ang bawat isa ay may natatanging posisyon at gawain. Sa harap ng tabernakulo at malapit na malapit doon ay ang mga tolda ni Moises at ni Aaron. Sa gawing timog ay ang angkan ni Kohat, na ang tungkulin ay pangalagaan ang kaban at ang ibang mga kagamitan. Sa gawing hilaga ay ang angkan ni Merari, na siyang pinagkatiwalaan ng mga haligi, tungtungan, tabla at iba pa. Sa likod ay ang mga anak ni Gerson, na siyang pinagkatiwalaan ng mga kortina at ng mga tabing. Ang kalalagyan ng bawat tribo ay tiniyak rin. Ang bawat isa ay kinakailangang magmarcha at magtayo ng tolda sa siping ng kanyang sariling watawat, ayon sa ipinag-utos ng Panginoon. Ang mga anak ni Israel ay magsisitayo, bawat lalaki sa siping ng kanyang sariling watawat, na may tanda ng mga sambahayan ng kanyang mga magulang. Sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan ay tatayo sila sa palibot. Ayon sa kanilang pagkahantong ay gayon sila magsisisulong, na bawat lalaki ay sa kanya-kanyang sariling dako, sa siping ng kanilang mga watawat. Mga bilang 2:2 hanggang 17.
Ang halo-halong karamihan na sumama sa Israel mula sa Ehipto ay hindi pinahintulutang magtayo sa lugar na kinaroroonan ng mga lipi. Sa halip ay sa gawing gilid ng kampamento. At ang kanilang mga supling ay hindi maaaring makihalubilo sa kapisanan hanggang sa ikatlong saling lahi. May ipinatutupad na ganap na alituntunin tungkol sa kalinisan. Ang sino mang maging marumi sa anumang kadahilanan ay hindi pinahintulutang pumasok sa kampamento. Kailangan ang mga alituntuning ito upang maingatan ang kalusugan ng isang napakalaking karamihan at kailangan ding maingatan ang sakdal na kaayusan at kadalisayan upang ikasiyan ng Israel ang presensya ng isang banal na Diyos. Kaya't kanyang inihayag, ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampamento upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo, kaya't ang iyong kampamento ay magiging banal. Sa lahat ng mga paglalakbay ng Israel, ang kabanang tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan. Mga Bilang Gs. 33. Dala-dala ng mga anak ni Kohat ang banal na kaban na naglalaman ng banal na kautusan ng Diyos na nangunguna sa kanila. Sa harap noon ay si Moises at si Aaron at ang mga saserdote na may dalang mga pakakak na yari sa pilak. May nakahanay sa malapit. Ang mga saserdoteng ito ay tumatanggap ng ipinag-uutos ni Moises na kanilang pinararating sa bayan sa pamamagitan ng mga pakakak. Tungkulin ng bawat pinuno ng mga pulutong ang magbigay ng tiyak na ipinag-uutos tungkol sa bawat kilos na kinakailangang gawin na ipinapahayag sa pamamagitan ng pakakak. Ang sino mang hindi sumunod sa ipinag-uutos ay pinarurusahan ng kamatayan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang lahat ng bagay na kaugnay ng langit ay nasa sakdal na kaayusan. Pagpapasakop at puspos na disiplina ang nahahayag sa bawat galaw ng mga anghel. Ang tagumpay ay maaari lamang maganap sa kaayusan at magkakatugmang paggawa. Pinag-uutos ng Diyos ang kaayusan at sistema sa kanyang gawain, ngayon tulad sa kapanahunan ng Israel. Ang lahat ng gumagawa para sa kanya ay kinakailangang gumawa na may katalinuhan, hindi sa isang walang bahala at papyaw-hapyaw na paraan. Nais niya na ang kanyang gawain ay gawin na may pananampalataya at katiyakan upang kanyang matatakan iyon ng kanyang tatak ng pagtanggap. Ang Diyos mismo ang nanguna sa Israel sa kanilang mga paglalakbay. Ang lugar na kanilang titigilan ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbaba ng haliging ulap at hanggang sa sila ay kinakailangang manatili sa kampamento. Ang ulap ay nananatili sa ibabaw ng tabernakulo. Kapag sila ay kinakailangan ng magpatuloy sa kanilang paglalakbay, iyon ay itinataas sa tapat ng banal na tolda. Isang solemning dalangin ang kaalinsabay ng kanilang pagtigil at pag-alis. At nangyari, pagka ang kaban ay isinulong na, sinabi ni Moises, "Bumangon ka, O Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at magsita ka sa harap mo ang mga popoot sa iyo." Pagka inilapag ay kanyang sinabi, "Bumalik ka, O Panginoon, sa mga laksang libo-libong Israelita." 11 araw ng paglalakbay ang distansya sa pagitan ng Sinai at Kades, sa hangganan ng Kanaan, sa kaisipan na sila ay madaling papasok. Sa mabuting lupain ang mga Israelita ay humayo sa kanilang paglalakbay. Nang ang ulap ay magbigay ng hudyat sa pagsulong, si Jehovah ay gumawa ng mga kababalaghan sa paghahatid sa kanila mula sa Ehipto. At anong pagpapala ang hindi nila maaring asahan ngayon na sila ay nagkaroon na ng formal na pakikipagtipan na tanggapin siya bilang kanilang hari. At sila ay kinilala bilang piniling bayan ng kataas-taasan sa lahat. Ganun pa man ay halos ayaw na nilang iwan ang lugar na matagal na nilang tinigilan. Halos itinuring na nila iyon na kanilang tahanan. Sa nakukublihang batong dingding na iyon ay tinipon ng Diyos ang kanyang bayan, hiwalay sa lahat ng mga bansa, upang ulitin sa kanila ang kanyang banal na kautusan. Inibig nila ang tumingin sa banal na bundok
na sa alon-along tuktok at kalbong mga gilid ang kalwalhatian ng Diyos ay malimit na hayag. Ang tanawin ay may malapit na kaugnayan sa presensya ng Diyos na tila napakabanal upang iwan na lamang basta o iwan man na masaya. Sa hudyat ng mga pakakak, ganun pa man, ang buong kampamento ay sumulong. Ang tabernakulo ay nasa kanilang kalagitnaan at ang bawat lipi ay nasa titinakdang lugar, sa sipi ng sariling watawat. Ang lahat ng mga mata ay matamang nagmamasid kung saan maghahatid ang lupa, samantalang iyon ay kumikilos patungo sa silangan, kung saan pawang mga kabundukan lamang ang nakaliponpon, maitim at mapanglaw. Isang pagkadama ng kalungkutan at pag-aalinlangan ang bumangon sa maraming mga puso. Samantalang sila ay sumusulong, ang daan ay papahirap ng papahirap. Sila ay dumadaan sa mga mabatong bangin at mga kasukalan. Sa paligid nila ang malawak na ilang, lupaing ilang at bako-bako. Lupaing may pagkatuyo at lilim ng kamatayan. Lupain na walang dumaraan at walang taong tumatahan. Ang mabatong mga banginan sa malayo at sa malapit ay napuno ng mga lalaki, babae at mga bata, kasamang mga hayop at mga kariton, at mahabang pila ng mga baka at mga tupa. Ang kanilang paglakad ay mabagal at nakapapagod. At ang karamihan, makalipas ang kanilang mahabang panahon ng pagkakampo, ay hindi handa upang pagtiisan ng panganib at kahirapan sa daan. Makalipas ang 3 araw ng paglalakbay ay may narinig ng mga reklamo. Ang mga ito ay nagmula sa halo-halong karamihan, na ang marami doon ay hindi pa ganap na kaisa ng mga Israelita. Patuloy na nag-aabang ng mapupuna. Ang mga nagrereklamo ay hindi nasisiyahan sa direksyon ng paglalakbay at patuloy na pinupuna ang paraan ng pangunguna ni Moises. Bagaman alam nila na siya, ganon din sila, ay sumusunod sa nagpapatnubay na ulap. Ang hindi pagkasiya ay nakakahawa at iyon ay mabilis na kumalat sa kampamento. Muli silang dumaing para sa karneng makakain. Bagaman sagana sa mana, sila ay hindi nasisiyahan. Ang mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto ay napilitang kumain ng pinakasimpleng pagkain. Subalit sa matalas na panlasa, bunga ng kasalatan at kabigatan ng gawain ay naging masarap iyon. Marami sa mga Ehipsyo, ganun pa man, na ngayon ay kasama na nila, ay nasanay sa maluhong pagkain, at sila ang mga kauna-unahan sa pagrereklamo. Sa pagbibigay ng mana bago nakarating sa Sinai ang Israel, ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng karne bilang tugon sa kanilang daing. Subalit ang ibinigay sa kanila ay sapat lamang sa isang araw. Madaling-madali para sa Diyos ang sila'y bigyan ng karne, ganun din ng mana. Subalit sila ay ginawa ng paghigpit para sa kanilang ikabubuti. Layunin niyang tustusan sila ng pagkaing angkop sa kanilang kagustuhan, nang higit kaysa sa hindi mahusay na pagkain na kanilang kinasanayan sa Ehipto. Ang nasira nilang panlasa ay kinakailangang maihatid sa isang higit na malusog na kalagayan, upang kanilang ikasiya ang orihinal na pagkain na itinakda para sa tao, ang mga prutas ng lupa na ibinigay ng Diyos kay Adan at kay Eva sa Eden. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay hinigpitan sa isang malaking banda sa pagkain ng hayop. Sila ay tinukso ni Satanas upang ituring ang paghihigpit na ito na malupit at di makatarungan. Pinapagnasa niya sila sa ipinagbabawal na mga bagay, sapagkat nakita niya na ang di nasusupil na panlasa ay nakalilikha ng pagbibigay sa hilig ng laman. At sa pamamagitan nito, ang bayan ay madaling mapapasailalim ng kanyang kontrol. Ang may akda ng karamdaman at paghihirap ay gumawa sa tao kung saan siya ay magkakaroon ng pinakamalaking pagtatagumpay. Sa pamamagitan ng mga tuksong may kinalaman sa panlasa, ay nagawa niya sa isang malaking banda
ang akayin ang tao sa kasalanan mula ng panahon na kanyang akitin si Eva na kumain ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Sa ganitong paraan din niya inakit ang Israel upang magreklamo laban sa Diyos. Ang kawalan ng pagtitimpi sa pagkain at sa pag-inom humahantong sa ginagawa nitong pagbibigay laya sa mga pagnanasa ng laman. Ang naghahanda ng daan upang baliwalain ng tao ang lahat ng kabutihan. Sa pagdating ng tukso, sila ay halos wala ng kapangyarihan upang tumanggi. Dinala ng Diyos sa mga Israelita mula sa Ehipto upang kanya silang maitatag sa Kanaan, na isang dalisay, banal at masayang bayan. Sa pagsasakatuparan ng layuning ito ay ipinailalim niya sila sa isang landas ng pagdidisiplina, kapwa para sa sarili nilang kabutihan at sa ikabubuti ng kanilang magiging mga anak. Kung sila lamang ay naging handa upang tumanggi sa kanilang panlasa sa pagsunod sa kanyang mahusay na mga tagubilin, hindi sana sila nagkaroon ng panghihina at karamdaman. Ang kanilang mga anak sana ay nagkaroon ng malalakas na pangangatawan at kaisipan. Nagkaroon sana sila ng malinaw na pagkaunawa sa katotohanan at katungkulan, kahusayang pumili at matalinong pagpapasya. Subalit ang kanilang di pagpapasakop sa mga paghihigpit at mga ipinag-uutos ng Diyos ang naging sanhi upang hindi nila makamtan sa isang malaking banda ang makaabot sa mataas na pamantayan na nais ng Diyos na kanilang maabot, at ang tumanggap ng mga pagpapalang handa niyang ipagkaloob sa kanila. Wika ng mga awit, kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos. Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Narito kanyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubulwak at ang mga bukal ay nagsisiapaw. Makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Paghahanda ba niya ng karne ang kanyang bayan? Kaya't narinig ng Panginoon at napuot. Awit 78, verse 18 to 21. Ang pagreklamo at pagkakagulo ay naging malimit sa panahon ng kanilang paglalakbay mula sa Dagat na Pula tungo sa Sinai. Subalit dahil sa habag sa kanilang kawalan ng kaalaman at pagkabulag ay hindi ng Diyos pinarusahan ang kanilang mga kasalanan. Subalit mula noon ay inihayag na niya ang kanyang sarili sa Horeb. Sila ay tumanggap na ng dakilang liwanag at sila ay naging mga saksi sa karilagan, kapangyarihan at kahabagan ng Diyos. At ang kanilang di paniniwala at pagiging hindi kontento ay naging mas malaking kasalanan. At higit pa doon, sila ay nangakong tatanggapin si Jehovah bilang kanilang hari at susunod sa kanyang otoridad. Ang kanilang pagrereklamo ngayon ay isang panghihimagsik at kinakailangang tumanggap ng mabilis at hayag na parusa. Kung ang Israel ay kinakailangang maingatan mula sa pagkakagulo at kapahamakan, at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at tinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento, ang pinakamay sala sa mga nagreklamo ay pinatay ng kidlat mula sa ulap. Ang bayan sa takot ay nakiusap kay Moises na makiusap sa Panginoon para sa kanila. Kanya iyong ginawa at ang apoy ay napuksa. Bilang alaala sa kahatulang ito, ang lugar na iyon ay tinawag niyang Tabera, isang pagsusunog. Subalit ang kasamaan ay mabilis na naging malala kaysa dati. Sa halip na ang mga natira ay magpakumbaba at magsisi, ang kilabot na kahatulang ito ay tila nagpalala lalo sa kanilang pagreklamo. Sa lahat ng panig, ang mga tao ay nasa pintuan ng kanilang mga tolda, umiiyak at nagmumukmuk. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Ating aalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at mga melon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo.
walang kaano-ano man sa ating harapan, ay walang anuman kundi ang manang ito. Kaya tinihayag nila ang kanilang pagiging pagkawalang kasiyahan sa pagkaing ipinagkakaloob sa kanila ng kanilang manlalalang. Ganun pa man, sila ay may nagpapatuloy na katibayan na iyon ay angkop sa kanilang mga kagustuhan, sapagkat sa kabila ng mga kahirapang kanilang tinitiis, ay wala ni isa man sa kanilang mga lipi ang mahina. Ang puso ni Moises ay nanlumo. Nakiusap na siyang huwag patayin ang Israel, bagaman ang sarili niyang mga anak ay gagawing isang dakilang bayan. Sa kanyang pagmamahal sa kanila ay kanya nang idinalangin na ang kanyang pangalan ang alisin sa aklat ng buhay sa halip na sila ay pabayaang mamatay. Pinahamak na niya ang lahat para sa kanila at ito ang kanilang iginanti. Ang lahat ng kanilang mga paghihirap, maging ang mga kathang isip nilang mga kahirapan, ay kanilang ibinibintang sa Kanya, at ang kanilang masamang pagrereklamo ay higit pang nagpabigat sa pasanin at pananagutan na Kanyang sinisikap pasanin. Sa Kanyang pagkalito ay halos matukso na siyang mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang Kanyang dalangin ay naging halos isa na ring reklamo. Bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makakain. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. Ang Panginoon ay nakinig sa kanyang dalangin at inutusan siyang tumawag ng 70 sa mga matanda ng Israel, mga lalaking hindi lamang sa edad ang pagkamatanda, kundi yaong may pagkamaginoo, mabuting kahatulan at karanasan. At dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan, wika niya, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha ng espiritong sumasa iyo at aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhing mag-isa. Pinahintulutan ng Panginoon si Moises na piliin para sa kanyang sarili ang pinakatapat at mahusay na mga lalaki na makikibahagi ng responsibilidad na kasama niya. Ang kanilang impluwensya ay tutulong upang iiwas ang bayan sa pagkakagulo, pagkakaroon ng paghihimagsik. Ganun pa man, lubhang kasamaan ang pagdakay mangyayari bunga ng pagkakataas sa kanila. Hindi naman sana sila pinili kung si Moises lamang ay nagpahayag ng pananampalataya ayon sa mga katibayang nakita niya sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Subalit kanyang pinalaki ang sarili niyang pasanin at paglilingkod na halos di na niya nakita ang katotohanan na siya ay pawang kasangkapan lamang na ginagamit ng Diyos. Siya ay walang anumang dahilan upang kahit kaunti ay magkaroon ng espiritu ng pagreklamo na isang sumpa sa Israel. Kung siya lamang ay nanalig sa Diyos, ang Panginoon ay patuloy sanang nagpatnubay sa kanya at nagbigay ng kalakasan sa bawat oras ng pangangailangan. Si Moises ay inutusang ihanda ang bayan para sa nalalapit na gagawin ng Diyos para sa kanila. Magpakabanal kayo para sa kinabukasan. Kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, sino magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto. Dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne, kakain kayo. Hindi ninyo kakaning 1 araw ni 2 araw ni 5 araw, di 10 araw ni 20 araw, kundi 1 buong buwan, hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. Kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Ehipto?
Ang bayan na kinaroroonan ko, pahayag ni Moises, ay 600,000 katao na nakatayo. At iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat ay titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? Siya ay sinumbatan sa kanyang kawalan ng pagtitiwala. Umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayoy makikita mo kung ang salita ay matutupad sa iyo o hindi. Inulit ni Moises sa kapisanan ang sinalita ng Panginoon at ipinahayag ang pagpili sa 70 matatanda. Ang tagubili ng dakilang pinunong ito ay maaaring maging huwaran ng pagiging ganap ng kapasyahan ng mga hukom at mga mambabata sa panahong kasalukuyan. Inyong didinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid at ang taga-ibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliit na gaya ng malaki. Huwag kayong matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos. Deuteronomy 1:16 and 17. Inanyayahan ngayon ni Moises ang 70 upang pumunta sa tabernakulo. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha ng espiritong sumasa kanya at isinalin sa 70 matatanda. At nangyari na nang sumasa kanila ang espiritu ay nanganghula ngunit hindi na sila umulit. Tulad sa mga alagad ng araw ng Pentecostes, sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Ikinasya ng Panginoon na sila'y ihanda sa kanilang gawain sa ganong paraan at parangalan sila sa harap ng kapisanan upang maitatag ang pagtitiwala sa kanila bilang mga lalaking pinili upang makiisa kay Moises sa pamamahala sa Israel. Sa muli ay nagbigay ng katibayan ng marangal at di makasariling espiritu ng dakilang pinuno. 2 sa 70 na nasa pagpapakababa ay hindi itinuring ang kanilang sarili na karapat-dapat sa ganon kataas na posisyon at hindi sumama sa tabernakulo. Subalit ang Espiritu ng Diyos ay napasa kanila sa lugar na kanilang kinaroroonan at sila rin ay nagkaroon ng kaloob ng pagkapropeta. Nang mabalitaan ito, ninais ni Josue na pigilin iyon. Sa pangambang baka iyon ay maghatid sa pagkakampi-kampi, alang-alang sa karangalan ng kanyang Panginoon. Panginoon kong Moises, wika niya, pagbawalan mo sila. Ang tugon ay, ikaw ba'y may paninibugho sa akin? Ibigin nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isinaka nila ng Panginoon ang kanyang espiritu. Isang malakas na hangin umiihip mula sa dagat. Ang ngayon ay naghatid ng mga pugo. May isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento. Nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa, mga bilang 11:31. Buong maghapon at magdamag hanggang sa sumunod na araw, ang bayan ay namulot ng pagkain na makababalaghang ipinagkaloob. Napakarami ang natipon. Yung kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 omer. Ang lahat ng kailangan para sa kasalukuyang gamit ay iningatan sa pamamagitan ng pagtutuyo. Kaya't ang pagkain, ayon sa ipinangako, ay naging sapat para sa loob ng 1 buwan. Ang bayan ay binigyan ng Diyos ng hindi lubos na makabubuti sa kanila sapagkat sila ay nagpilit sa pagnanasa noon. Hindi sila masiyahan doon sa mga bagay na makabubuti sa kanila. Ang kanilang mapanghimagsik na nasa ay pinagkaloob, subalit sila ay iniwan upang magdusa sa bunga noon. Sila ay kumain na walang pagpipigil at ang kanilang mga kalabisan ay mabilis na pinarusahan. Sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. Malaking bilang ang namatay dahil sa matinding lagnat, samantalang ang mga pasimuno sa kasalanang iyon ay nangamatay ng kanilang malasahan ang pagkain na kanilang ninasa. Sa Haserot, ang sumunod na lugar ng kampamento matapos iwan ang Tabera, isa pang mapait na pagsubok ang maghihintay kay Moises. Si Aaron at si Miriam
ay nagkaroon ng posisyong may mataas na karangalan at pangunguna sa Israel. Ang dalawa ay kapwa may kaloob ng pagiging propeta at kapwa iniugnay ng Diyos kay Moises sa pagliligtas sa mga Hebreo. Aking sinugo sa unahan mo si Moises, si Aaron at si Miriam, ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang Mikas. Ang pagkatao ni Miriam ay maagang nahayag nang sa kanyang kabataan ay kanyang binantayan sa tabi ng ilog ang maliit na basket kung saan natatago ang sanggol na si Moises. Ang kanyang pagiging mapagpigil sa sarili at kahusayan ay ginamit ng Diyos sa pag-iingat sa tagapagligtas ng kanyang bayan. Mayaman sa kaloob ng titik at tugtugin, si Miriam ang nanguna sa kababaihan ng Israel sa awit at sayaw sa pampang ng dagat na pula. Sa pag-ibig ng bayan at pagpaparangal ng langit, siya ay tumindig na ikalawa lamang kay Moises at kay Aaron. Subalit ang kasamaang naghatid ng kagulo sa langit ay bumangon sa puso ng babaeng ito ng Israel, at hindi siya nabigong makasumpong ng karamay sa kanyang sama ng loob. Sa pagpili ng 70 matanda, si Miriam at si Aaron ay hindi sinangguni at sila ay nagkaroon ng inggit kay Moises. Nang dumalaw si Jethro, samantalang ang mga Israelita ay nasa kanilang daan patungo sa Sinai, ang handang pagtanggap ni Moises na payo ng kanyang biyanan ay nagbangon kay Aaron at kay Miriam ng isang pangamba na ang kanyang impluwensya sa dakilang pinuno ay humigit sa impluwensya nila. Sa pagbubuo ng kalipunan ng mga matanda, sila ay nakadama na ang kanilang posisyon at otoridad ay nabaliwala. Hindi batid ni Miriam at ni Aaron ang bigat ng pasanin at responsibilidad na nakasalalay kay Moises. Ganun pa man sapagkat sila'y napili upang tulungan siya at itinuring nila ang kanilang sarili na kapantay niya sa pasanin ng pamumuno at itinuring nila ang pagpili ng iba pang mga katulong ay hindi na kailangan. Nadama ni Moises ang kahalagahan ng dakilang gawain na ipinagkatiwala sa kanya na di kailanman nadama ng iba. Nadama niya ang sarili niyang kahinaan at ginawa niyang kanyang tagapayo ang Diyos. Itinuring ni Aaron ang kanyang sarili ng higit sa nararapat at nagtiwala ng mas kaunti sa Diyos. Siya ay nabigo nang siya ay pagkatiwalaan ng responsibilidad. Pinatutunayan ang kahinaan ng kanyang pagkatao sa di mabuting pagsang-ayon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Sinai. Subalit si Miriam at si Aaron, binulag ng inggit at ambisyon, ay nawalan ng pananaw dito. Si Aaron ay lubos na pinarangalan ng Diyos sa pagkakapili ng Diyos sa kanyang sambahayan sa banal na tungkulin ng pagkasaserdote. Subalit maging ito ngayon ay nakadagdag sa kanyang pagnanasang itaas ang sarili. Kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? Tinuturing ang kanilang mga sarili na kapantay rin sa paningin ng Diyos. Kanilang nadama na sila ay karapat-dapat din sa ganong posisyon at otoridad. Sa pagbibigay daan sa espiritu ng pagkakaroon ng sama ng loob, si Miriam ay nakasumpong ng dahilan upang magreklamo sa mga pangyayaring bukod tanging ginamit na ng Diyos. Ang pag-aasawa ni Moises ay hindi niya gusto. Ang siya ay pumili ng isang babae mula sa ibang bayan, sa halip na kumuha ng mapapangasawa mula sa mga Hebreo, ay nakapagpapasama ng loob sa kanyang pamilya at sa pangbayang pagmamalasakit. Si Zipporah ay pinakitunguhan ni Miriam ng mga nakakubling sama ng loob. Bagaman tinawag na isang babaeng kusita, mga bilang 12:1, ang asawa ni Moises ay isang Midianita, kaya't mula sa inanak ni Abraham. Sa anyo siya ay kakaiba sa mga Hebreo dahil higit na matingkad ang kanyang kulay. Bagaman siya ay hindi isang Israelita, si Zipporah ay isang sumasamba sa tunay na Diyos. Siya ay may pagkamahiyain, mahinhin at kaibig-ibig, at lubhang natataranta pag nakakakita ng nagdurusa.
At ito ang dahilan kung bakit si Moises sa daan patungo sa Ehipto ay pumayag na siya ay bumalik sa Midia. Nais ni Moises na siya ay iiwas sa pagsaksi sa mga hatol na pararatingin ng Diyos sa mga Ehipsyo. Nang si Zipporah ay muling sumama sa kanyang asawa sa ilang, nakita niya na ang gawain ni Moises ay nakakaubos sa kanyang lakas at kanyang inihayag ang kanyang mga pangamba kay Jethro na nagbigay ng mungkahing makatutulong sa kanya. Ito ang tampok na dahilan sa di magandang pagtingin ni Miriam kay Zipporah. Sinasangkalan ang sinabing pagkakabaliwala sa kanya at kay Aaron. Inisip niya na ang asawa ni Moises ang dahilan at inisip na ang kanyang impluwensya ang dahilan kung bakit sila ay hindi sinangguni gaya ng dati. Kung si Aaron ay nanindigan lamang sa tama, maaari sana niyang nasupil ang kasamaan. Subalit sa halip na ipakita kay Miriam ang kasamaan ng kanyang ginagawa, siya ay nakiramay sa kanya, nakinig sa kanyang mga pagreklamo, at nakiisa sa kanyang paninibugho. Ang kanilang mga paratang ay dinala ni Moises sa pamamagitan ng di nagrereklamong katahimikan. Ang karanasan na natamo sa mga taon ng paggawa at paghihintay sa Midia, ang espiritu ng pagpapakumbaba at pagkamatiisin na nabuo, ang naghanda kay Moises upang harapin na may pagpapasensya ang di paniniwala at pagreklamo ng bayan, at ang pagmamataas at inggit noong mga naging tapat niyang mga katulong. Si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Kaya't siya ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan at pagpatnubay na higit sa iba. Wika ng kasulatan, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Ang maamo ay pinapatnubayan ng Panginoon sapagkat sila ay natuturuan at nagpapaturo. Mayroon silang taimtim na pagnanasang maalaman at isakatuparan ng kalooban ng Diyos. Ang pangako ng tagapagligtas ay, kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo. 1:7 verse 17. At kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ni Apostol Santiago, kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Subalit ang kanyang pangako ay para lamang doon sa lubos na handang sumunod sa Panginoon. Hindi ng Diyos pinipilit ang kalooban ni numan, kaya't hindi niya mapapatnubayan yaong mga hindi nagpapaturo, na ang hilig ay ang sarili nilang paraan. Sa nagdadalawang isip na tao sa kanya na nagsisikap sundin ang sarili niyang kalooban, samantalang nag-aalin lang ang ginagawa ang kalooban ng Diyos ay nasusulat. Huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pinili ng Diyos si Moises at inilagay ang kanyang espiritu sa kanya, si Miriam at si Aaron. Sa pamamagitan ng kanilang pagreklamo, ay nagkakasala ng pagiging hindi tapat, hindi lamang sa piniling pinuno nila, kundi pati sa Diyos mismo. Ang mapanghimagsik na nagbubulong-bulungan ay pinapunta sa tabernakulo at nakipagharapan kay Moises. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam. Ang kanilang inaangking kaloob ng pagkapropeta ay hindi binaliwala. Sila sana ay maaring makausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Subalit si Moises na ang Panginoon mismo ay nagsabing tapat sa aking buong bahay, isang higit na malapit na pakikipag-ugnayan ang ipinagkaloob. Ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya ng bibig sa bibig. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila, at siya ay umalis. Ang ulap ay umalis mula sa tabernakulo bilang tanda ng galit ng Panginoon, at si Miriam ay hinampas. Siya ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. Si Aaron ay hindi hinampas, subalit siya ay lubang na sumumbatan sa pagpaparusa kay Miriam.
Ngayon ang kanilang pagmamataas ay ibinaba sa alabok. Pinagtapat ni Aaron ang kanilang kasalanan at nakiusap na ang kanyang kapatid ay huwag iwan sa nakamamatay na kalagayan. Bilang tugon sa dalangin ni Moises, ang ketong ay nalinis. Si Miriam, ganun pa man, ay inilabas sa kampamento sa loob ng 7 araw. Hanggat hindi siya inilalabas sa kampamento ay hindi bumalik ang tanda ng kaluguran ng Diyos sa tabernakulo. Bilang paggalang sa kanyang mataas na kalagayan at sa kalungkutan sa kasakunang sumapit sa kanya, ang buong bayan ay nanatili sa Haserot hanggang sa siya ay makabalik. Pagpapahayag na ito ng Diyos ng galit ay isang babala sa buong Israel upang supilin ang lumalagong espiritu ng pagkawalang kasiyahan at hindi pagpapasakop. Kung ang paninibugho at kawalang kasiyahan ni Miriam ay hindi hayagang sinumbatan, maaaring iyon ay nagbunga ng malaking kasamaan. Ang paninibugho ay isa sa pinakalikas ni Satanas na nananahan sa puso ng tao at isa yon sa pinakamasama, ang ibinubunga. Wika ng pantas na lalaki, puot ay mabagsik at ang galit ay mamumugnaw, ngunit sinong makatatayo sa harap ng paninibugho? Paninibugho ang unang naghatid ng di masukat na kasamaan sa mga tao. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Santiago 3:16. Hindi dapat ituring na isang maliit na bagay ang magsalita ng masama tungkol sa iba o ang gawin ang ating mga sarili na tagahatol sa kanilang layunin o kilos. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. Hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi hukom. Sa lamang ang hukom, siya na maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng puso. Sino mang humatol sa kanyang kapwa-tao ay umaangkin sa karapatan ng manlalalang. Ang banal na kasulatan ay bukod tanging nagtuturo sa atin na mag-ingat sa pagturing ng maliit na bagay Ang banal na kasulatan ay bukod tanging nagtuturo sa atin na mag-ingat sa pagturing ng maliit na bagay, ang pag-aakusa laban sa mga tinawagan ng Diyos upang maging kanyang mga kinatawan. Si Apostol Pedro sa paglalarawan ng isang grupo ng waglit na mga makasalanan ay nagsabi, "Mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na mag-alipusta sa mga pangulo." Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghahatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. At si Pablo sa kanyang tagubilin doon sa mga inilagay upang mga siwa sa iglesia ay nagsabi, "Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi." Siya na naglagay sa tao ng mabigat na pananagutan bilang mga pinuno at mga guro ng kanyang bayan, ay hatulan ng bayan kung paano nila pinakitunguhan ang kanyang mga lingkod. Kinakailangang parangalan natin yaong mga pinarangalan ng Diyos. Ang hatol na pinarating kay Miriam ay kinakailangang magsilbing isang sumbat sa lahat ng nagbibigay daan sa paninibugho at nagrereklamo laban doon sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng pasanin ng kanyang gawain.